Yes, guys. Good morning, good afternoon, good evening. This is your service, Mr. KJB Crypto again. At ang petsa ngayon ay 26 ng Disyembre, Tuesday, December 26, 2023. Tuesday, guys, Tuesday. So, eto, dating gawi, ritual ulit. Medyo tumaas siya kahapon, tapos bumaba ulit ngayon. Tumaas kahapon ng gabi ba yun? O ng hapon. Ayan, so mabot na yun ng 380 ata yun, 370. Okay. Sa alright, stick lang natin. Meron tayong 35,515,77. So, ganun talaga. Stick lang natin. Lan tayo ng 20 minutes ng ating buhay. Stick lang tayo, guys. So, ang goal natin ay mag-TP ng at least 8,000 to 9,000 to 10,000. Tingin ko aabot yan dun. Kung nagtatanong kayo, aabot yan, palagay ko lang. Yun ay para sa akin lang po yun. Hindi ko sinasabi na mangyayari yun. Risk ko to, sa akin naman to. Kaya para sa akin lang po yun. Aabot siya para sa akin. Ngayon, sa iba na tatanungin natin, may mga dahilan naman kasi ako nun kung bakit ko siya nakikita na tataas. Okay, so tapusin na natin. Katana na tayo, guys. Ayan. Pat na natin sa katana. Okay. Ayun. So, meron tayo dito 29. Okay. Swap na natin. So, meron tayong 15. Pwede yan, 15. And hinahati lang kasi natin to para magkaroon ng match dito sa AXS. So dati nasa 3 ano to yo. Ngayon 2.8 lang. Tumaas kasi yung AXS, guys. Pero okay pa rin yan. Pera pa din. Hintay lang natin. Pero bago yun, check natin muna. Sayang oras. Check natin mga... Uy, ito. Si Sats or D, yan, isa sa mga favorite kong token din yan. Tsaka to. Kaso hindi ako naglagay dyan, dito lang. Osmo, okay din yan. Sandbox. Okay, sana tayo dito, katana. Tapos na tayo mag-swap. Punta tayo sa pool, i-add natin sa liquidity pool. AXS, guys. Max. So, ayan o, di ba 15 yun? So, mayroon 0.5 na swap. So, kita agad sila dun. So, araw-araw silang kumikita. Na ibabalik din naman nila sa community. Of course, syempre, yung mga staking na to, farming na to, hindi naman to lifetime. Kaya ginagrab ko lang. Kasi syempre, habang nandyan pa, habang may opportunity, 60% yan eh. Dito kasi, ito 68 sa Ron at CSLP. Ito naman, doon sa mga nagtatanong dito kasi, mas malaki daw dito. Kasi pinipili nga nila, mas okay daw dyan. Kasi stable yan eh. So, big sabihin, kagaya nito, naging advantage dito kasi dito, halos nag-times 2 na dito. Dito, hindi magta-times 2 yan. Kasi maraming gusto mag-stake dito. Kasi stable nga ito. Kaya mas malaking percentage. Ito naman, yung SLP, kaya tinaasan nila ng percentage kasi malabo naman ito mag-doble-doble ang kasi only supply ito eh. Kaya ang pinili ko pa rin, ito. AXS. Kasi pataas yan, ito pataas din. Ito pataas, ito flat. Ito naman pataas, ito hindi ko pa alam kung ganun kabilis siya umangat. Actually hindi siya mabilis. Mabagal, aangat din yan pero mabagal. Ito naman pataas, tapos Ethereum kasi ito eh. Wrap Ethereum. So kung anong presyo na Ethereum, yun din. Hindi siya agad-agad magta-times kagaya nito, times 10. Ito siguro baka, I don't know. So, ito, SLP naman, yung mga wala, hindi ko na, yung pag wala kang simple, di na pinapakita eh. So, yun lang. Kaya na, ko dun sa nagtanong dati, kung bakit daw ayaw ko dito sa USDT. Hindi po ako, USDC, hindi po ako nag-stake dito kasi nga naka-flat lang yan. Stable token kasi yan. Kaya malaki binibigay na percentage. Pero dito kasi much better kasi pag dumoble yan, doble to, mas malaki ang rate nito na magdoble, mas malaki ang chance ba. Kaya dito yung pinili ko. So, okay. Stake na natin. Meron tayong 6.13 total.
para sa liquidity pool. Okay, so alright. 5 minutes. Tapos na tayo sa ating ritual. Basa-basa na tayo ng mga comment. Check natin mga comment nyo. Good morning, sir. Silent viewer ninyo ako. Shout out sa iyo, Sir Angelo. Angel. Ano to? Angelo Antonio Aguilar. 11. Dikit-dikit kasi. Okay, silent viewer nyo po ako. Tingin nyo po ba possible na maabot ni AXS yung all-time high niya this coming year? More power. Yes, 100% ako. Para sa akin lang po ito ha. Sure bull ako dyan. Pag nag 3,000 si Bitcoin, nag 3 million, sorry. Pag inabot ni Bitcoin ang all-time high niya, panigurado, susunod doon yung mga altcoin. Ganun naman yun eh. So, kaya lahat nakatingin sa mother token, yung Bitcoin, yun nga, may mga catalyst nga para umangat si Bitcoin, si Bitcoin ETF, Bitcoin halving, at saka yung interest rate. Kaya, pag umangat si Bitcoin, automatic naman yung altcoin kasama. Sa altcoin, isa sa category si NFT game. Sa NFT game, ang naghahari at top 1 si AXS. So, possible, pag nag 3 million si Bitcoin, mag-8,000 din si AXS. Baka nga higitan pa. Kasi syempre, ang daming update. Tsaka kung mabalik nila lahat ng player dati na umabot ng 3 to 4 million na player a day, ngayon kasi parang nagawa na 100,000 na sila na player, active player. Kaya tapos ang dami pang inad, may pixel, may maraming inad, lalo na ginagamit yung Ron blockchain. Okay. Sir Marion Yanes, paano po kayo makakapag-TP na maliit lang yung fee na makukuha sa inyo? Sana po masagot. Malaking tulong sir ang inyong sagot. Paano po kayo makaka-TP? Hindi ko specific sir Paano kayo makaka-TP? Dito ba sa AXS? So, makaka-TP ka dyan pag in-out mo. Depende, ma-check mo naman sa portfolio mo kung magkano na ang kinita mo. Kung lamang na yung kita mo dun sa capital mo, magkano lang naman kasi ang ano niyan sir, yung fee, maliit lang ang fee ng mga pag gumamit ka ng Ron blockchain, maliit lang ang fee niyan. Ganon din sa parang Binance lang din yan, or tawag dito, Polygon. Ang malaki kasi na fee yung Ethereum So kunyari sample, yung Tron okay din. Parang nung nakaraan nag-trans ako ng 20 Trust Wallet ko ginamit. Ang less lang nun nasa parang 1.5 lang yung fee, 1.6 20M po yun. So kumbaga hindi ganun kalaki, kaya maliliit lang yun, lalo na sa Ron, maliit lang. Ang malaki lang fee yung Ethereum. So pag Ethereum kasi medyo, actually nalimutan ko na yung not sure kung 1.5 pero basta maliit lang, hindi mo mararamdaman yung fee. Kahit magkamali ka, unang send try muna, tapos saka mag-send ng bulto. Ganun naman sa mga whales na kakilala natin, ganun sila mag-transact. Okay, may business ka ba? Ito, tapos na to. So yun lang mga comment ngayon. So thank you so much sa inyo guys. Check natin ang sumunod na kabanata, altcoin season na mga ba. Check natin. Oy, ayan nakita nyo na. Di ba parang nung nakaraan nandito lang. So altcoin season na tayo. Napakalapit na niya So pag nandito, boom. So that is the opportunity to buy altcoin. Actually dito pag nag-season si Bitcoin, actually hindi rin Hindi ko siya mabasa kasi magkaiba kasi siya ng counterpart to altcoin season and Bitcoin. Kasi parang dito lumalabas si Bitcoin kasi tumaas siya ngayon tapos altcoin season din. Hindi ko magets By the way, ayan, papunta na sa mga, ibig sabihin nito marami na magiging buyer, papunta na sa dumadami yung buyer ng altcoin. So okay, yung ma-unlock na token, check natin. Pag ma-unlock yung token, ibig sabihin dadami supply nila, possible bumaba ang presyo. So ang mag-unlock ngayon, ito 9 hours na lang. Ito si DYDX. Yan. At ito na yung mga sumunod. Si YGG meron din pala.
Actually, bumili ako kay YGG. Nasa 3M na yung nabili ko. Shout out kay Sir Gabby Dison. Finalo niya ako sa aking Twitter. Yun nga. Siyempre nakakatuwa kasi yun yung may-ari Pilipino. Si Sir Gabby Dison. So, bumili ako ng worth 3M na YGG. Ngayon, parang umangat na siya. Kasi parang last ko pa yung binili. Actually, kakabili ko lang ng 1.6 na yung dati, tapos nagdagdag ako ng 1.4. Kaya mabot ng 3M. Pero ngayon, na mahigit, 3.5 bata. Parang ganon. So, yun, malaking chance kasi nito. Lalo na kung doon sa all-time high niya. Check natin ha. Yung all-time high ni YGG, ito, guild to. Mga parang samahan ng mga player na kung saan pinopondohan yung mga player para maglaro ng mga game na yon. So parang isa siyang GC o group. Yun, guild. So kung makikita natin umangat siya 24 hours, 25. Ngayon bumagsak na naman 24. So nakabili tayo dyan ng mura. Sayang nung mga 6 pesos lang to, hindi tayo nakabili. And 6-7 pesos kasi July pa yan. Kasi bagsak nga lahat eh. Yung parang ito yung mga panahon na na ayaw mo muna mag-crypto, ayan. Pero pag whales ka kasi, opportunity yan lagi, pag ganyan. Once na nag-multiple times na yung ibinagsak, at least times 10, time to buy yan, guys. Ulit. Halimbawa, all-time high niya, lalo na yung mga top 100, nag-minus 10 na, times, 10 times ang binagsak. Kagaya nito, 491, so mga 49. Dito times 10 na yung ibinagsak niya. So, time to buy yan. Yung pala babagsak pa ulit. Ayan. Pero kung tingnan mo, kung dito ka man nakabili sa 49, ang presyo naman ngayon, tingnan mo, 24, wala pa. So, possible, yan. Kung dito ka man nakabili, ito nga, all-time high niya, 564. So, kung titingnan natin, sabi mo na lang 550, divided by sa presyo ngayon 24 o 25 mo na, 22 times yun, guys. Naglagay tayo ng mga 3M dyan. Pwede na, di ba? So shout out kay Sir Gabby Dison, may-ari ng YGG. Okay guys, unlock natin ito. Kaya siguro nag-dump, hindi, one day isang araw na lang madadagdagan yung supply niya. Okay. Saan na ba tayo? Check na natin yung mga galawan. So 95, may nag-TP, nawala yung, kaya nag-dump siguro, may nawala na 2 trillion. 97 yan eh. So ang umangat today, mga trend, ito ginaya pag si Elon Musk, yung mga developer ginagaya kaagad eh. Ito kasi parang yung group, parang yan, ChatGPT. Si Ordi, okay din yan. Osmo, bago to ngayon ko lang nakita yan. Sandbox umangat, Sandbox. Gala, syempre, favorite natin yan. Mga NFT games. So ayan ang mga umangat. Check natin si Axie, magkano ba si Axie? Ito si Axie, guys. So meron tayong today sa Axie 19. So yan, nag-22 na yan eh. Ayan. So okay pa din. Goods na goods pa rin yan. Ito siya yan, nag-600 yung kahapon. 614. Tapos may mga nag-out sa staking. Ibig sabihin nag-out sa staking, yung naka-stake dito sa atin. Nasa 54 kasi ito, yan, 52 na lang nag-out sila. So marami nag-out, kaya tumaas, nag-35, 34 lang yan eh. So kung 54 to, ito naman nag-34. Nag-out, kaya umangat yung parang niya, APR niya, yung yearly. So ayun, kaya dami nag-TP noon at that time. Kaya mapapansin nyo yung nag-dump. Ganun naman ang history ng mga trading. So nakita nila nag all-time high and nagpapalit sila, nag-take profit na sila niyan. Pero tayo syempre
Sila pwede kasi take profit, tapos unti lang, tapos bababa pa unti, dito na sila ulit bibili, tapos hintay na ulit pataas. Ganon lang naman yun pag whales ka. Or alam mo yung trading ng crypto or forex. Okay, sa alright. Sana tayo. Okay, nawala na tayo guys. Dito na. So check na natin sila. Mga nangyayaring portfolio. Yung check natin yung mga NFT games na pinagbibili natin. So bumaba na siya. Pero panalo pa rin naman. Ayan. Kasi parang yung bulto ng pera ng mga nasa market cap, ano rin eh, kanya-kanyang ano rin eh, channel. Kunyari, nagtutumpukan sila ngayon sa DeFi, sunod nagtutumpukan naman sila sa NFT games. Kaya ganun. So, iba-ibang category. Kaya nagtutumpukan naman sa layer 1, doon nagbibilihan yung mga whales. Parang ganun, or mga retail trader. Kaya dito naman, yung mga NFT, kaya ito, nung nakaraan, umangat na to eh. Nasa 3 million na yan eh, bumaba lang. Pero yun nga, pa-bull market naman, kaya okay lang, nakatambay lang dyan. Then, to check natin yung mga asset. Syempre, ito yun, kung may idea kayo dyan. Ito yung mga asset, ang umangat today, yan, umangat din si gold. Ito, hindi naman to bumababa. Mula nung na-add to sa Bitcoin, ay sa gold ETF, mayroon din history to eh. Hindi ko alam kung saan ko mapapakita. Nakita ko na yun eh, yung pinaka-history ng chart niya. So, makikita mo doon yung history ng chart niya na talagang mula nung na-add sa ETF, umangat siya ng umangat. So, kaya ganun din si Bitcoin. Pag na-add yan sa ETF, eh talagang, ano to? May ads na ganito. Ayan. So, makikita yan sa ETF na umangat talaga ng todo. Kaya, sumunod, check natin tong, ito, makakatulong din to, yung DeFi Llama. So, kung kayo nagki-crypto at gusto nyo matuto sa crypto, marami kayong matututunan din dito sa DeFi Llama. So, ito si Binance, makikita nyo yun yung transparency ng mga exchanger. Yan, DeFi Llama. Siyempre, top 1 si Binance. Ayan, makikita nyo yan. Ethereum all, Ethereum, Tron. Yan, makikita nyo dyan lahat ng information. Browse nyo na lang to. Aralin nyo to nandito sa DeFi Llama. Makikita nyo yan yung mga galawan. Yung mga pwede ka rin magkaroon ng comparison. At makikita nyo na dito yung mga iba-ibang idea about sa crypto, about sa NFT, yung mga unlock. Ayan, makikita nyo yung borrow, pati yung saan ka pwede mag-borrow ng token. Yan. Kailangan kasi may collateral ka dyan, tapos i-add mo yung ano mo. Kung magaling kang trader, mga ganun eh. Ang ginagawa nilang collateral yung mga asset nila, tapos nangungutang sila ng Bitcoin or ano bang mga token, tapos sa kanila yun pinapalago sa trading. So, syempre, risky din yun. Possible matalo ka. So, andito na lahat sa DeFi Llama. Parang, ano rin to, CoinGecko. Pero dito, mas detalyado. Makikita mo lahat. Pati nga mga logo nandyan, no? So, ito sa NFT collectibles, on NFT collection, sa marketplace ng NFT. So, isa-isa sa mga marketplace nito, makikita mo si OpenSea, yan, iba-iba. Ayun yung mga bentahan ng mga NFT. Yan yung mga marketplace nila. So, ayan, at least may matututunan kayo dyan. Earning, Yuga Lab. So, ayan, minted. Makikita mo na lahat dito. Parang ano to eh, Nesence ba yun? Meron pa akong isang sinasubscribe na monthly, 7,000 pesos para ma-update lang ako dun sa pag merong mga whales na gumagalaw na-alert yung phone ko, parang ganon, or yung email ko. So, makikita doon kung anong wallet ang biglang gumalaw ng sobrang bilis na mga whales na nakamonitor sa whales, kung anong binili nila, na-update ka agad ako. So, ganun siya. Yun. Kaso may subscription yun guys, nasa 8,000 monthly. Kaya, $200 nga ata yun eh. Mga ganun, kung na matandaan. Sana nagkakaltas na lang siya sa akin. Tapos, meron din tayong alert sa, yung bagong added na crypto, kahit anong exchanger. So, isasalain mo lang kung anong exchanger gusto mo doon. Kaso para sa akin, hindi rin effective. Siguro nito, pa bull market. Pero nung bear market kasi may ganun ako. Lahat ng na-alert ako, kunyari na-alert na ako ng 1 hour bago ma-add sa Binance.
Di bibili na ako dun sa mga sa mga exchanger. Kaya okay din naman pagdating sa Binance nagpa-pump, tapos yun nga lang magdadump na ng todo, 'di ba? Pero okay din yun, advantage din yun. Rin yun mga magkano, nalimutan ko na. Basta na ako doon, nag-stop na ako kasi nga hindi rin naman lahat na nag-a-alert sa Binance nagpa-pump. Kaya sabi ko sayang pera. Pero pwede yun ngayon kasi pa bull market. I-try nyo din yun. Hanapin nyo yun, cryptocurrency alert, parang ganun. Para at least masasala mo kung anong exchanger ang gusto mong i-monitor, kung anong bagong ad nila. Ma-update ka kaagad through your phone. Magte-text yun kasi sa'yo kung anong added na, oops, may added na token, yan. Tapos aralin mo na kung bakit siya na-add, kung pwede ba maging yun para sa opportunity. Pwede kang mag-execute ng opportunity. So, ganun lang siya, guys. Ayun yung mga natutunan natin sa pagki-crypto. At least may na-share ako sa inyo kasi nga, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo pasukan yung crypto, kailangan matutunan nyo yan. Talagang karirin nyo kung gusto nyo talagang kumita ng malaki sa crypto. Hindi yung basta maglalagay kayo ng pera, at syempre pinaghirapan nyo yan, maninisi kayo ng iba, di ba? So ayun lang, basta sarili nyo pera, sarili nyo risk yan, aralin nyo muna pinasok nyo, huwag kayong padalos-dalos kasi pera nyo yan, pinaghirapan nyo yan. Hindi lahat ng napapanood nyo sa online kumbaga paniniwalaan nyo na. So aralin nyo pasikot-sikot, hanapin yung pinakang info na makakatulong. So again, this is Mr. KGB Crypto. Thank you so much and see you tomorrow. Bye bye. Update pala natin. So, meron tayong 35. Sana ma-attract natin yun 55. Meron tayong 35,592. So, ayun lang sa araw ng December 26. Ilang araw na lang. 2024 na. Ista mo yung mga goal mo. At lahat ng gagawin mo connected sa goal. Thank you so much again. See you tomorrow. Bye-bye!